So let us pray. Almighty God and Father, we would like to offer to you this time once again for you to lead us in our Bible study. We seek for your uh, interpretation through the Holy Spirit's guidance. Be glorified indeed, O God. In Christ's name, amen. So we'll be ending chapter 5 of First Peter. So this is the last part of First Peter, verses 10 and following. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. With the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written to you briefly, encouraging you to and testifying that this is the true grace of God. Stand fast in it. She who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son Mark. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. So this definitely is the final portion of the letter of the Apostle Peter, and likewise he includes the final greetings. So yung mga sulat po kasi nila noon, usually pagdating sa ending, meron silang mga personal greetings. Dito sila yung nagbabanggit ng mga pangalan o sino yung mga tumulong sa kanila. So lahat ng yan ay nasa final part ng kanilang letter. But here we first see the word and the God of all grace. Now, knowing na bago ito ay ating pong inaral yung tungkol nga sa how to resist the devil. That we need to resist him. In verse 9, it says, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. So dito nakikita natin that persecution was rampant, and what better way for the Apostle Peter to encourage his brethren by ending it with the grace of God. Ayan. And so we could see here in verses 10, nakalagay dyan, and the God of all grace. Yung salitang and, dahil nga po there's a contrast between yung satanic opposition and yung purpose ng Diyos para sa kanyang mga hinirang sa oras ng mga kahirapan o persecution. So, mas magandang yung end mapalitan ng salitang but. Okay? Might well be translated as but the God of all grace. Ayan. Kumbaga para lang magka-contrast doon sa verse 9, para makita natin na hindi tayo iniwan ng ating Diyos at hindi iniwan ang mga mananampalataya noon sa panahon ni Apostol Pedro. So for Christians, sabi nga, God has His gracious purpose, bringing His children Himself to share in His glory. So ano ibig sabihin niyan? Na sabi diyan, and the God of all grace, who called you to His eternal glory. Yung salitang called ay yan po yung salitang kaleo sa Greek, which means this is the effectual call. Ito yung panawagan ng Diyos o tawag ng Diyos ng pagliligtas. Kaya nga sabi, tinawag ko kayo para sa, kumbaga, sa kaligtasan. At dito makita natin, who called you to His eternal glory. Meaning to say that God being glorious is going to share with us Christians His very glory.
And that will, sabi nga, though we have already received such blessings from God, but eventually, meron pa itong katuparan sa hinaharap sa kanyang pagbabalik, na kung saan ay tatanggalin niya na itong lahat ng kahirapan na ito at papalitan niya ito ng puro kasiglaan, katuwaan at pagpupuri sa ating Panginoon. Okay? And that is why the eternal glory contrasts with the temporal trials Christians suffer is Peter's way of encouraging the brethren. Sinasabi niya, okay lang yan. Kung dumadaan mo kayo ng mga kahirapan, mga pagsubok, mga pag-uusig, alalahanin nyo na sabi nga ang ating pananatili dito sa daigdig na ito ay panandalian lamang. Pero yung ating hinaharap, yung ating kahihinatnan, ay sabi nga punong-puno yan ng pagpapala at yan ay walang hanggan. Hindi mo na mabibilang yan because that is already forever. It is eternal. Okay? And that is why we see that God, sabi nga, who called us to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. So dito sabi nga, pagkatapos natin maghirap, okay, sinasabi ni Pedro sa kanyang mga kapatid, pagkatapos niyong maghirap o pahirapan, pero panandalian lang, ang ating Diyos, sabi nga, ito ang gagawin sa atin. I-restore. Okay? I-restore tayo. Yan ang una. And then He will make us strong. And He will make us firm and steadfast. So dyan makikita natin yung restore means to make complete. Ayusin tayo. To put in order. So meaning to say, sabi nga niya sa Book of Revelations, I will make all things new. Not only are we made new, but even the setup of the future is going to be new. So we see that after He makes us complete, He makes us strong. So He will strengthen us so we could stand in whatever persecution may come our way. Ngayon, nararanasan na po yan nila John MacArthur sa kanilang iglesia sa Amerika. No one ever thought that this year would be a year by which Grace Community Church of John MacArthur is going to be persecuted by no other than the government of California, by the governor himself. And not only them, but many churches in California and also in many parts of America. We know that America is a land of the free, but look at what is happening. Sila mismo ay dumadaan ngayon sa persecution. And that is why this is also a very timely exhortation for us na malaya tayo ngayon dito sa Pilipinas at kung saan man kayo naroroon ngayon sa ibang bansa, ay maaaring dumating ang time na kung saan ay mabaliktad ang mga pangyayari at tayo ngayon ay pumunta sa underground gaya ng mga churches sa China, okay? Lalo na sa mga probinsya ng China or sa Pakistan or sa North Korea o dun sa mga, sabi ko, mga bansang very hostile to the gospel. And that is why dito makikita natin we could get from the very letter of the Apostle Peter what it is to stand firm. Bakit? Alam natin na mismong si Apostle Peter ay dumaan dyan. Okay? Dumaan dyan sa paghihirap na yan. Dumaan din sa persecution at ang kanyang mga kapatiran. Okay? And yet, ito ang pangako. God is going to make us strong. And He will strengthen, meaning to say He will make us firm.
Okay? Makakatayo tayo. Yan. Sabihin na parang isang kawayan na dumaan man ang mga bagyo ay sumasabay lang ang puno ng kawayan, pero makikita mo bihira na yan ay matumba. Hindi gaya ng ibang mga puno na kung saan ay madali lang matinag. So yan ang gustong gawin sa atin. Tatawanan na lang natin ito later on, itong mga problema ito at mga pagsubok na ito. At the same time, itong mga pagsubok na ito, itong mga pag-uusig na ito, ay siyang gagamitin ng Diyos para tayo ay ayusin, para tayo ay patibayin. Dahil nga sabi, kapag ang isang tao, lalong-lalo na kung ang isang Kristiyano ay hindi dumadaan sa mga pagsubok, pag dumating yung mga mabibigat na problema sa buhay niya, ay maaaring manghina siya ng loob sapagkat hindi niya nadanas ang mga dinanas ng iba nating mga kapatid na kung saan sa kanila ang mga yan ay parang isang ginto na dinaan sa apoy para lalo pang kuminang ang kanyang kabuuan. So, ganun din. Ang diamond, sabi nga, kung yung ordinaryong bato lang na diamond ay hindi mo ma-appreciate. Pero once na yan ay kinat na ng isang, kumbaga yung gumagawa ng perfect diamond na, no? Ay dun mo na makikita ngayon yung kagandahan niya sa mga pag-chip off ng mga parts ng diamond na yon. So ganun din tayo, we go through such fire para nang sa ganoon yung mga hindi ka nais-nais sa atin, yun ang matanggal. Kaya nga we are in the process of sanctification. As people of God, we are in the sanctification process hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil pagbalik ng Panginoon, that is the glorification. Yun, tayo ngayon ay magsusuot na ng tinatawag na glorified body. Wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng problema. Yan ang mangyayari doon pag we have this glorified body. And that is our goal. At yan din ang gustong ipakita sa atin ni Apostol Pedro. Look towards the future. Yan. Kaya nandyan din yung panghuli niya, to make us steadfast. Sabi niya, to put on a firm foundation. And how do we become steadfast? By always anchoring in the true foundation, which is the Lord Jesus Christ. Laging babalik tayo kay Kristo. Laging titingnan natin yung kanyang sakripisyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Siya na ating pinuno, ating leader, ating Panginoon, ating tagapagligtas, dumaan sa ganung mga pagsubok. So sabi nga, kung tayo nakaangkla sa Kanya, we are in union with Him, we are united with Him, we are anchored in Him, then sabi nga, magiging matibay po tayo. Okay? And then, makikita natin dito sa mga sumunod na sulat, ay Kanya ngayon binanggit itong pangalang ni Silas. Now, sino itong si Silas? Si Silas ay si Silvanus. Okay? Ito pong si Silvanus o si Silas ay nakasama rin po ito ni Apostol Pablo o the Apostle Paul. Okay? And that is why itong si Silas na to most likely is the same Silas that Paul was with. Silas is one of the leading men in the early church. Nakasama po ni Apostol Pablo sa pagmiministeryo sa iba't ibang mga lugar sa Asia. So dito natin makikita na maaring si Silas, siya ang ginamit ni Pedro para maging courier, tagapagdala ng sulat na to, at maaring siya rin ang tinatawag na amanuensis, o siya yung nakinig habang binabanggit ni Pedro ang kanyang tinatawag na exhortation at sa kanyang testimony. Alam naman natin na si Pedro ay
isang mangingisda. And maaring siya'y mahina sa pagsusulat o sa pag-formulate ng mga words. And that is why he took the help of Silas. Okay? At malaking bagay po ito. Sapagkat makikita po natin kung ating aralin po ang 1 Peter in comparison with 2 Peter, ang composition po ng 1 Peter medyo maayos, hindi kagaya ng 2 Peter. So most likely yung 2 Peter ay si Pedro na mismo ang sumulat nun. Wala na siyang amanuensis. But here, most likely si Silas ang siyang nakinig at sa pamamagitan ng kanyang pakikinig sa mga sinabi ni Peter sa pagdidikta ni Pedro ay kanya namang isinulat ito ayon sa kanyang pagkaintindi at ito ngayon ang kanyang naisulat. Yeah. So makikita natin dito sa sulat ni Peter is dalawa, exhortation at saka testimony. Because what Peter wants was to encourage and to testify. Encourage in the sense that sabi nga, tingnan nyo ako kung paano ako namuhay, na alam ko kung ano yung mga kapalpakan ko nung naririto ang aking Panginoon. Kasama ko siya kung 3 beses ko siyang dininay and ako'y nakatulog nung sinabing mag-watch and pray. Kasama ko si James at si John. As lahat ng mga yan ay natutunan niya at kanyang na-remind sa kanyang mga sinulatan na kaya pa rin natin na magbago. At yun na nga. So sabi niya, sa aking buhay, yung aking ngayon sinasabuhay ngayon, maging ang aking testimonya patungkol sa katotohanan ng aking mga nakita. I born witness to the gospel, meaning to say to Christ, because I was with him for 3 years and I saw him, how he shared the kingdom of God, how he shared his life, and how he suffered at the hands of the Pharisees and the scribes and the Sadducees, and likewise under the Roman people. And because of this, sabi nga niya, I stand here as a testimony and as an encourager to you to stand fast in the grace of God. So tayo tumayo sa kabutihang loob ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Okay? Sapagkat sabi nga tayo, sa una pa lang naman, ay naligtas sa pamamagitan din ng grasyang ito. Kaya nga sabi, dito pa rin tayo aangkla hanggang sa huli. And so, here we see in verse 13, nagbanggit po dito si Apostol Pedro, she who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son Mark. Now, sino itong she at ano itong Babylon? Most likely, sabi ko nga, because they were under persecution, ay gumamit si Apostol Pedro ng parang code. She, meaning to say the church, and Babylon, most likely, is Rome, kung saan naroroon si Apostol Pedro at doon niya sinulat. Kaya nga sinasabi niyang she, meaning to say the church who is in Rome, chosen together with you, yung kayo na mga na-disperse sa iba't ibang lugar, sends you her greetings. So parang our church sends you greetings, kayo na mga iglesia dyan sa dispersion. And so does my son Mark. So sino itong Mark? Most likely, itong Mark na tinutukoy dito is, sabi nga, maaring si John Mark ito. Okay? Na kung saan siya yung sumulat ng Gospel of Mark. Okay? So, alam naman natin na early tradition links si John Mark with Peter and his Gospel.
at maaring nakuha ni Pedro kay John Mark yung tinatawag na yung pagkasulat ni Mark sa kanyang gospel ay doon hinango ni Pedro ang kanyang mga pagkakaalam patungkol po dito. Okay, yung story ng mga pangyayari na naganap sa buhay ni Kristo nung siya ay naririto pa sa lupa. Okay? So, bandang huli ay kanya namang sinabi rito sa verse 14, "Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ." Now, the early church, it was customary for them to have this sort of formal kiss, meaning to say a kiss on the cheek. Kung yung mga Arabo ngayon na ginagawa pa nila yan, yung parang beso-beso sila. Okay? Yun yung ginagawa ng mga disipulo ng ating Panginoon nung panahon din ni Apostol Pedro at ni Pablo. Okay? At ni Juan. Now, sa ngayon na may pandemic tayo, iba naman ngayon. Ngayon, kanina umaga kami ay nag-celebrate ng aming anniversary sa church at yung aming pong pag-greet ay yung either yung aming siko o yung aming pong kamao. Yun na. Hindi na nag-shake hands at ang mga kababaihan din ay hindi na nagbe-beso-beso muna sapagkat naka-face mask, naka-face shield, and we have to abide by the proper protocol regarding this pandemic time that we are in. So here makita natin during those times, it was a very normal thing to have this kiss, and it was a practice by them. Itong tinatawag na the kiss of love, to show their brotherly concern, okay, or their sisterly concern from among the women. Okay? Yeah. At dito nga tinapos na ni Pedro ang kanyang sulat at kanyang wini-wish yung kanyang mga babasa. Ito yung mga mananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga, may you have peace. Okay, God's peace. Yun ang sabi niya diyan. Peace to all of you who are in Christ Jesus. Now remember that Peter, when he wrote this letter, sa chapter 1 pa lang, ay makikita na natin na sinabi niya dyan sa verse 2, patungkol nga sa ating pagkakakilala sa Diyos at sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naging kawangis niya. At dahil nga sa sanctifying work ng Holy Spirit, at the same time, the sprinkling of His blood, okay, the blood of the Lord Jesus that purifies us from all our sins, ay kanya namang sinabi rito, grace and peace be yours in abundance. Meaning to say, that in chapter 1, he starts with peace, and he likewise now ends with peace. Okay? So peace reflects the common Hebrew blessing shalom. Okay? Sa mga Arabo o sa mga Muslims, ito yung tinatawag na salam alaikum. Yan. Peace be with you. Sa mga Hudyo, ito ay ang shalom, meaning to say peace. So Peter's first letter, sabi nga, begins with peace, and he likewise now ends with peace. And so, I pray that the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus our Lord. So, dito po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.